Aurora Gaming PH continue to shine bright this game too. Exciting tong Freya na to ha. Nakakita na tayo ng glimpse syempre sa iba't ibang mga teams, iba't ibang mga regions na gumamit ng Freya. Yeah. Pero PH team kasi to eh. Yeah. Tsaka ang dilemma dito ng TLPH is wala silang hold Sa dito Freya. sa Freya. That's why they picked up the Esme as well. Even though kita na nila yung Claude and Uranus. Just to be safe, you know? Just get the Esme kasi para walang counter doon sa shields ni Freya. So if you're TLPH, it's hard to make bawi in this game. Oy ko. Oy, agang flicker. Nagkagamitan. Si Edward Busa. Nagkagamitan kaagad ng flicker. Purify for Edward ay na-commit din naman niya. Pero maganda gising ni Edward. oo nga eh. Nagbuling-buli si Sanford dito sa larong to ha. Imagine mo kung ikaw yung Team Liquid Philippines. Parang napilita ka mag-Uranus 2 games. Ganito yung ginagawa nila kay Edward nung finals. Yung game, maglapo ka lang. Maglapo. Kung ayaw mo, kukuha. Kasi may Yusyong din na threat nun eh. Oo. No? Na ginagawa ni Sanford. And yeah, for Edward, tama ka dun eh. Parang ang ganda nga talaga ng gising ni Edward dito. Yeah. Naka-tenacity kasi. Kaya gusto niyang Kaya matapang. Kasi pag naka-festival to, depende kung sino unang makapindot ng first kill. Oo, paunahan lang talaga. Bagbakan kagad sa gitna ah. Okay, may ipit ata si Sanji. Pasok din si JP. Flicker ay na-force. Mula dito kay Yue. Yeah. Aga ng mga komosyon dito. Classic na ikot ni Demon kahit pag nag-level 4 punta sa gitna. Mabuti na lang walang naabutan mula dito sa TL. Pasimuno ni King Kong yan eh. Yung dalaw sa mid. Yung pag nag-level 4 no, babangka. Si King Kong level 2, dumadalaw, walang yan. 40 seconds sa mid lane, first blood eh. Para magtataka yung mid lane mo. Oh, ginagawa na ito dito. May isang siya dito. Ba't may YSS dito? Diba? Oh, wait lang ha. Sanji. Nangalahati ang kanyang buhay. Level 4 na rin dito si Sanford. So pwede magkahawakan dito sa pagong. Medyo problema lang tong Khalid kasi hindi makaporma si Light. And I think naka-conceal boots si JP. That's why he has higher gold and XP. Pero ito na si Doming Kite pumasok sa may likuran. Look at the Valkyrie! Punishing Team Liquid and Demon Kite. Siya makakakuha ng pagong. Actually, nakakuha ng pagong si Light. Si Light pa nakakuha. Si Carl TC ang baba ng buhay. Hindi niya makukuha yung kanyang purple buff. Masayang ang Aurora sa kanilang mga natamasa doon. Ooh, Aurora with a snowball in the early game. Surprisingly lamang sagot ng Team Liquid. Oo nga. I don't know how. Alam mo, basta PH team pre, ang hirap talaga i-explain na niyan eh. Ayan na, Blazing Duet ay gagamitin. Doming Kite ay maiipit. Napa-BMI na rin. Dumating si Light pero wala na siyang aabutang Doming Kite na buhay. Magandang pagbawi para sa TL. I'm actually surprised that they had enough damage within the Khalid and the Claude para mapatay nila si Doming Kite. Pero that time kasi wala rin kasi yung extra shields ni Doming Kite. And I think nahuli nila na kulang yung stacks nung Freya. So it was a kill for Team Liquid. But again, it begs the question, can you do this again every single team fight? Kasi yung problema ngayon ng Team Liquid, sa next objective, if Aurora fights as 5 again, they have nothing against this Freya. Oo, mahihirapan sila. Tama ka dun eh. Nabanggit mo na kanina Midnight na wala silang panghawak. Ayaw mo namang i-commit yung Raging Sandstorm mo no against Doming Kite kasi may mga potential hero pa na dapat mong abutin. Nandiyan si Yue, even Demon Kite, 'di ba, para sa hawakan sa pagong. And ngayon, Enchanted Talisman first item para kay Edward. Yep. Interesting nga itong laban to kasi technically match sila sa isa't isa. Like yung Uranus na match nung Lunox, even though yung YSS makakapaglaro, you would say na makakapaglaro sana ng libre yung YSS kasi may sasagot sa Uranus. Then you have the Khalid problem. And then yung Khalid problem kaya solusyonan ng Esmeralda, but the Esmeralda has this Lilia problem. Pero ang penultimate boss ng lahat is how do you deal with the Freya? But also for Aurora Gaming PH, pag nagwala yung Lancelot ni Carl, technically Hylos lang din yung control niya. Oo nga no. Parang siya nga lang talaga ang stun. Medyo pahirapan pa yan kung kanino niya i-commit. Nangalahati kagad dito si Yue. Tumami Raging Sandstorm at si Demon Kite ay napatrace na snap! Sanford with the flicker! Ladies and gentlemen, pero si Sanford hindi pa tapos. Carl TC nakakuha na yung pagong. Nailapag yung Glorious Pathway. At tapos muna si Yue with the Brilliance. Ang bababa ng buhay dito ng Aurora Gaming. At pagkakataon ni Carl TC, kanina pa siya ng titimpe eh. Ako naman ngayon ang kukuha ng purple buff mo. Ayun lang, na-surpresa men. Hindi naka-ready yung Aurora. And after that poke from JP, quick punish by the Uranus kasi walang traceless men. Wala. Yung flicker niya worth it kasi sa perspective niya, kahit 5 seconds tayo maghabulan dito, may dash pa ako. Oo.
Kayang-kaya. At saka pwede niya saluin yung mga Tori kung gugustuhin niya. Umagaw pa nga ng orange buff. Aray Naku, ko. sulit na sulit para dito sa TL. Quick punish and quick triggers by Team Liquid just because Demon Cat stepped out of the vicinity between the Hylos and the Esme. Nandun yung pag-punish kagad nila JP, and now the War Axe is complete on the Lancelot. Hindi pa naman ganun kaganda yung damage scaling for the side of Liquid, but this start is very good for their side. Ayaw tantanan ni JP Min yung Yisun Shin. So may quick Vanguard. Technically, ano to eh, medyo Uranus 2.0 itong galit. Oo, mahirap patayin yan eh. Lalo na pag naka-quick Vanguard, may extra slow pa. Ayaw paglaruin yung Yisun O Shin. yan na, nagsimula na. Hindi pa to yung Stampede na ating nakasanayan, pero para bang sinasakal nila Dami. Aurora. Dami. 1-1. Si Aurora dito ay makakatakas na gamit ng Valkyrie's Descent. God. Pero si Sanji, tinututok niyang pilit yung kanyang mga Bobati. Sabi ni Doming Kite, hindi, change target na lang ako. At Doming Kite ay mamamaalam din sa kamay ni Carl. Sumakit yung tuhod ni Doming Min na angle breaker siya. Dinudge yung Valkyrie's Descent. Oh my goodness, wait lang ha. Sa gitnang bahagi naman, CL, nagpapamalas din ng presensya. Alam nila na may nakaabang eh. Alam ni Demon Kite. Si JP, pre. Sabi ng JP, bigla ako nagising after game 1. Oo. Ganito yung ginagawa ko nung MPL Finals. Diba? Susundan ko lang si Demon Kite. Ano, tinan mo. Kulang na lang. Ayan na, si Sanford sasama na rin. Naagaw naman. Oh, okay. Napilit dito na yung Aurora. Light? Napag yung Glorious Path eh. Buhay pa rin naman si Sanji. Oh, Pero Sanford. flicker ay naibawi na dito ni Edward. Magiging kill din ata ito sa kamay ni Carlito. Masaya ang Team Liquid dahil ikalawang kill na ito ng GOAT. Men, si Edward tsaka si Light lang nakakapaglaro. Men, sila lang nakakaharap ng solusyon. Napatay nila yung Lilia. Oo. Pero si Sanford, men, sabi niya kay Demon Kite, boss, sali ka? Sali ka, boss? Ayun na Ayun, naman, tingnan, oh. ayaw magpalaro. Oh my goodness, sabi nila, sige, tama na yung game 1. Laro na lang kayo sa game 3 uli. Ganun yung ginagawa ng TL ngayon eh. It looked to be, after that amazing first little take from Aurora, honestly, from my perspective, this game was over. Oo. Because of the Freya factor. But then, you have these triggers from Team Liquid. Wala ka sa pwesto, ha? Oh, game, macro ulit. Ayan na naman Ayun si Sanford, pre. Hindi na nila tatantaran yan. Once na makakuha ng tempo ang Team Liquid, hindi sa ayaw nila magpalaro, hindi sa nananakal sila. Pero what makes Team Liquid so good in these kind of situations is kapag hawak nila yung tempo, yung trabaho nila, men, hindi nila tinatantanan. Tingnan mo si Sanford, men. Si Demon Kite lang ang nais ko. Ayan o. Di naman, napilitan si Demon Kite na hindi na umalis doon sa top lane. Pero wala siyang kamali-mali. Nandun na rin si Carl TC. Eto Aray. na, sino ba magpapahinga? Ayan na. Papalitan ni Carl TC Walang ito. traceless. And Sanford ay makakakuha. Grabe yung timing. Tama ka dun eh. Inaantay lang talaga yung traceless eh. Men, pumampig si Sanford. Sabi niya, sige Demon Kite, pupunta ako mid lane. Oo. Joke lang! Joke lang po. O, ayan lang, sa gitang bahagi naman. Sakit na ng tordos mula kay Carl. Walang stun. Napa-brilliance na rin kagad itong si Yue. Edward? Ngayon tuloy sila. Si Edward ang makukuha. Wala namang mga minions. Pero balik muna si Carl DC sa kanyang trabaho. Nagamit ng Valkyrie's Descent. Pero ang sakit! Nag-damage si Carlito! Kailangan na umatras pero sasalubungin dito ni Sanford. Lapaging Glorious Path para lang makatakas ang mga natitirang miyembro ng Aurora. Kinukulong na nila sa base dito ang Aurora Gaming. Sobrang daming problema ng Aurora ngayon. Even yung SP hindi na kaya tumayo sa harap ng Kalin at Uranus kasi ang sakit na rin ni Sanji. So because of that, he has to back off and that allows Team Liquid to play backside. And si Carl TZ mag-e-enjoy sa likuran kasi ang dami nakatayong target, ni isa walang stun. No. Maybe the Hylos meron, pero that's about it. Isa lang After eh. that, kung may punish man yung Aurora Gaming, Sanford. Bigla siyang papasok. Biglang papasok. Siya ang nagsisilbing final boss dito eh. Grabe ka na, CCM yun. Ang dami mong barikadang kailangan daanan. Si Light, ang dami ring dito, duties and responsibilities. Kanina ko ba ilalaan yung stun na natatangi sa akin? Oo, Kay sino ba Carl ihil TC ko? ba? Kay Sanji ba? Kasi si Sanji masaya din dito kasi walang stun to mga to. Tignan mo, hindi nga nag-purify pre. Oh! Nagpirmano Raging Sandstorm. Itong si Light, kailangan niya tumakbo with the Glorious Pathway. Mabubuhay naman siya. Pero pasugod pa rin dito ang CL. Yung Torres sa may bandang ibaba ata. Ang magiging kontra na ni Grabe. Oheb. Mas malinis na game number 2 ang ating nakikita mula sa TL. Ito yung sinasabi ko sa'yo, men. Stick lang sila sa trabaho. Oo. Si JP, nag-ulti flicker kasi sabi nila, okay, papump fake tayo ng team fight. Nung nag-back yung Aurora, Oh. sabi ni Oheb, sige, Tore na lang ako. Trabaho lang, men. Yun. Walang personalan. Wala talaga. I mean, na-miss ng TL yung ganitong klaseng pressure
No, na-actually na-experience naman nila to against SRG. Pero sabi ng TL, okay, nagising na ang mga galit na kabayo. Oo. Alam mo, ganito yung laro nila nung huling beses na nasa Jakarta sila. Yung nung M4, nung M4. nabuo yung ecosystem. Ganito yun eh. Yung babalawin ka sa teamfight, pag di ka lumaban, libre na yung objective. Khalid once again goes in with the ultimate Raging Sandstorm. Lumabas na yung Freya na pwede na mag-flicker out. Glorious Pathway, JP. nilatag na pero si JP. Tinangkin niya lahat! Oh. And si Sanford, siya naman ang nasa unahan. Edward, hindi rin makagalaw kasi ang daming bobati mula kay Sanji. Men, tinan mo, pinapauna lang sila dito ng mga bobatis mula dito kay Sanji. Sumugod na rin yung Lord sa itaas. Hopefully, ayan, nakuha na rin naman. Pero men, ang sakit sa ulo nito para sa Aurora Gaming. Nanonood. Pre, ayan oh. Nanonood yung damage ni Sanji, may nararamdaman ni Light. Yung mga pagsabog-sabog ng mga shadow, oh my goodness. Carl. RTC tumatahi at tumatawid. Naiwasan din yung plano dito ng Aurora. Phantom Execution paatras. Tagumpay sila doon. Pero nagamit na rin yung Black Shoes Flicker. Nakumit. Naka-ready kasi yung tusok ni Light eh. Baka matusok yung bata eh. Pero grabe si Carl, men. Pinirmahan yung bootcamp ng Aurora. Okay. Carl Tizzy was here. Diba? Lumabas lang ng ganun. Wala kasing stun. Wala eh. Dito, papasok muli tayo doon sa... Aray! Oh my God, napaka-upde! Pero si Carlito ay tatakas, Phantom Execution. Oh! Pero mapatay pa rin siya ni Demon Kite. Andun na rin yung Falling Star Moon para lang pang backup if ever man. Yeah. Pero yung gitna at ibaba, bukas na. So yun yung maganda sa lineup ng Aurora, no? Yung mini stun na yun ay sapat para makapag-dash out ng damage. From 100 to 0, isang knock-up lang mula kay Freya, by the way. Napatay nila yung Lancelot. So they just have to layer the skills. Glorious Pathway mula dito kay Light. Pero lumaban, Blazing do it with a Raging Sandstorm. Insane team fight mula sa Team Liquid. Sunford, flicker in front of the YSS. Hindi kaya tumakas ni Demon Kite. And Liquid still with the stampede in this game. Will likely get a full wipeout flicker out mula kay US. Susubukan yung takbuhan si Sunford. And look, counter ka sa akin. Subukan mo. Yue, siya pa rin ay tutumpa. And Team Liquid gets the full wipeout to equalize this series. Game number 2.